Day 3. Yun. Yo. Hello guys. Proud Moto here. Labas lang tayo dito sa rough road. Marami pa ditong rough road. Hindi pa yun. Mag-i-intro naman tayo doon. Pero i-feature natin itong rough road na dadaanan natin ngayong araw. Grabe pa. Hindi pa probinsya. Ito yung tunay na probinsya. Sinasabing yung mga hindi naman sa ano ba tawag dito? Hindi naman sa isolated area. Agricultural land ba tawag? Mahaba na puti. Pero sa kaya dito. Pakutay ka niya. A few moments later. Hello guys. So yun nga, day 3 ng Dumaguete. And then after 2 days ng grueling na rides, nandito tayo sa Dumaguete City. Bali mainit nga pala ngayong araw. Alang oras pa lang, alas 3. Kaya medyo mainit. Medyo nagkaroon ako ng issue dito sa GoPro kasi nag-overheat siya. And then yung battery niya parang nagka-diferensya na yung battery. Sana hindi walang sira, baka sa init lang o need lang talagang i-charge. Pero pagka overheat, biglang nagloko na yung battery. Sana hindi yung, sa tingin ko hindi naman yung GoPro kasi ngayon nga nakasaksak siya sa power bank. Pero yun nga, buti at least ang battery pwedeng replaceable. So yun nga guys, Dumaguete City. Woo! So yun nga, bibili tayo na ngayong araw. Siyempre ang purpose natin is makapunta dito. Dumaguete me. Yan. Tapos itong pier nila. And then so yun, bibili din ako pasalubong. And then kung ano yung mga pasalubong dito sa Dumaguete. So isa din na purpose ko dito, kasi galing din ako ng dun sa probinsya ng tatay ko sa Santa Catalina. And then may 100 kilometers na punta dito. Pero walang problema kasi sobrang luwag ng kalsada, 4 lanes para expressway nga. And then nagtatanong din kasi ako sa pier ng Dumaguete kung anong oras yung biyahe nila papuntang Liloan, kasi pabalik na naman tayong Bicol. Pagka Martes, dapat Martes na gabi nandun nakasakay na tayo sa barko ng Bogo. So ito nga yung Dumaguete City. So parte lang to ng Dumaguete na pier kasi medyo malaki nga tong sitting to. Pero maghahanap tayo ng pang pasalubong. So yun nga, shout out dun sa mga nagpa-picture sa atin sa Cebu, dun sa malapit sa may Karkar ba yun, limot ko na, sa may bago magliko sa Karkar. Hello sa inyo mga madam sa pagpa-picture. Humingi sila sa akin ng sticker and then binigyan naman natin. Yun nga yung last ko sticker, nakalimutan ko nga magdala nung marami, naiwan ko dun sa Bicol, sa Ligaw. Yun nga, yung mga kasama pa ako dito aso nagsisilong sila. So yun nga, pumunta ako dun sa pier mamaya. Tapos pagtatanong ako nung biyahe nila. So yun nga, yung motor natin NS200. Napakaganda dito sa Dumaguete, lalong lalo na yung kalsada. Hindi ko expected na so ganun kaganda yung kalsada. So yun nga, mamaya naman ulit pahanap lang akong pasalubong. Yung tinuturo ko pala na pier is Dumaguete City pala yun. Ito pala is Sibulan Pier, Sibulan Port. Iba pala yung Dumaguete sa Sibulan. So swerte tayo kasi every simula 4:30 ng umaga hanggang gabi ng alas 10 may biyahe sila. 30 minutes ang interval. So pwede tayong maski umalis na ng Sabado. Kaya so yung mga balak mga pumunta dito ng Dumaguete, yun ang nila schedule araw-araw. 30 minutes simula sa 4:30. So yun nga, ito nga may sasakay na naman pa Dumaguete. Pa Dumaguete yan, iwakaway si sir. Ang kapagas lang ako kasi
may kasabi na yung barkada ko, pag malapit sa pier, murang gasolina. So yun nga guys, salamat ulit. To close. 20 minutes later. So hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Load Moto here. Nandito ako sa bayan ng Bayawan City. So medyo hindi ako makapag-post ng nasa rides, ay makakapag-cover ng nasa rides kasi nasira yung battery natin due to overheat. Lesson learned naman. Bali ang pagkuha ko ng video to is directly sa power bank, kaya medyo baka maging montage na lang tong video ko, pero kukunin natin yung mga gantong tourist spots tuwing magpapahinga ako. Bali ang oras na to is halos mag 3 o'clock na. Medyo mainit nga lang, pero dahan-dahan lang naman sa ride kasi pag nag-ride mahangin naman. So naghahanap akong pasalubong ngayon. May nakuha ko dito sa Bayawan, dun daw sa may Ceres Terminal. Limot kong tawag, bay kakanin siya, pero di ako sure kasi di ko pa nakikita yung loob, di ko pa kinakain. I-surprise na lang to pag umuwi na ako ng Bicol. Medyo nalulungkot na ako kasi yung battery natin nasira, and then hindi ako mapagkuha ng shoot ng biyahe kasi napakaganda ng kalsada dito, ang luwag. Ayan o, itong kalsadang to, straight to hanggang Dumaguete, ganyan kaluwag ang kalsada. Grabe, nakakatuwa. It's almost paikot ata to ng Negros, ganito ata ang kalsada. So yun nga, may nakita tayo dito, bumati sa atin, taga Bayawan. Ano pangalan mo kuya? Raymar. Raymar, shoutout kay Kuya Raymar. At least meron tayo dito napaka-friendly ng mga taga Negros. Napaka-friendly, nakita lang tayo dito nag-vlog, nag-interact na sa atin si Kuya. Taga saan po kayo? Taga Bicol pa ako. Bicol, malayo. Oo, shoutout kay Kuya ulit. Ikaw, anong pangalan mo, be? Ha? Angel. Okay. Anong grade mo na? Grade 5. Mag-aral lang mabuti ha. Sige po. Maraming salamat Kuya. Di ako nakadalang sticker, naubos. Sige. Sige, dito na lang kayo. Picture lang kami. Day 4. Isa pa. Hello guys, good morning sa inyong lahat. Vlog Moto here. Day 4 ko na, pauwi na ako ngayon. So isa sa mga importanteng mission ko ngayon, syempre pag umuwi dapat may pasalubong. So ito nga, isa to sa mga tourist souvenir shops dito sa Dumaguete City. Subida siya. Bali nakita ko lang din siya sa Facebook. So di talaga ako nag-research kung saan talaga meron dito ng pasalubong center. Dapat pala bago ako pumunta dito o isa sa mga lesson learned ko, dapat alam natin yung mga pasalubong center kasi isa yun sa mga pinaka-importante. So yun nga, maaga ko ngayong araw. Bali anong oras na ngayon? 7 o'clock, 7:10. Hinahabol ko kasi ngayon yung barko. So buti naman dito sa Dumaguete City, sa may Sibulan, every 30 minutes interval yung biyahe papuntang Cebu sa Liloan. And then wala naman akong problema sa pagbiyahe. Ang iniisip ko lang doon sa Bogo, Cebu, kasi baka may ticketing period, pero as per staff naman dun sa barko sa Bogo, wala naman daw oras, basta pumunta lang doon bago magbiyahe ng alas 12 ng gabi. Kampante ako dun sa sinasabi niya. And then sana totoo, and sana may totoo yun ng kaya medyo kinakabahan. Pero kinontak ko din naman yung sa Bogo, if ever kung mag-text mamaya baka mag-iba yung plano natin. Pero importante ngayon yung may pasalubong tayo dito sa Dumaguete. So itong subida bubuksan pa lang daw around 8 o'clock. Sana alas 8 para mahabol ko yung alas 9 biyahe sa barko papuntang Liloan. Battery natin nag-overheat na. Lesson learned, marami tayong natutunan ngayong rides. So damage report ng motor, may damage tayo kasi marami tayong bitbit. Yung shocks natin nag-leak na. Yun lang naman, pero kaya pa ito makauwi. Naka-order na rin ako sa Shopee, kaya sigurado pag uwi ko ready na siya. Kakabit na lang ulit. And then ito nga itsura ko. Itsura natin. Yan, ito yung itsura natin. Ito nga yung shocks. Medyo basa-basa ng leak, pero kaya pang makauwi kasi solo na lang ako. So ito nga yung subida. Yan.
Hintayin ko na lang itong magbukas, and then mamaya papasok tayo and makikita natin mga souvenir. Binibilang ko na ngayon yung bibiling ko para dire-diretso na. 8 o'clock, hintay-hintay na lang. Hintay-hintay na lang guys, mamaya ulit. So ito na nga, nakabila tayong ticket. Tawid dagat naman tayo papuntang Liloan, Liloan Port, and then pagka-Liloan Port, land travel naman tayo. So nakabila tayong pasalubong, doon naman ulit tayo bibili ng pasalubong. So bali ito nga, ang oras ng kinuha kong travel is yung pang 10:30, kasi every 30 minutes naman tong interval dito sa Sibulan to Liloan. So doon na lang ulit guys, baka doon na lang ako pumasok pasalubong. Guys, nakalampas na tayo ng dagat at binabaybay na natin yung kalsada ng Cebu. Bali ngayon parang nangyayari na yung last pupunta natin dito, left side tayo dumaan. Bali ngayon naman babaybayin natin yung Oslob. Bali nandito ako sa bayan ng Baljoon. Bali ito, nandito nga ako ngayon sa simbahan Patrocinio. Yan, dito yung nakikita natin sa mga YouTube. Yun. Ayun siya. Mga tourist destination dito. Actually yun ang motor natin, no? Expected na makapunta ko ng Cebu mga around 2 o'clock, and then bibili ulit ako doon ng pasalubong. So another achievement na naman. So ito, kita ulit. So hello guys, nandito na tayo after 1, 2, 3, 5 hours. Nandito tayo sa Cebu City. Kaso nga lang, ito yung kahinaan natin. Kaya sa city tayo, developed city, medyo di natin alam yung mga yung mga daanan dito kasi first time pa lang natin. Bali nandito tayo sa SM. Ang bala ko sana dun sa kabilang bilahan ng pasalubong. Buti dito ko sa SM, sa loob niyan merong pasalubong center. Diyan na lang ako bibili sa loob kaysa pupunta pa ako doon. Bali ang bala ko na lang, ang nangyari kasi kanina, pumasok ko dun sa loob ng yung highway. Bali akala ko dire-diretso siya, pero U-turn pala siya. Kalokohan talaga. Ito talaga yun. Kasi si Google Map di rin sa akin tinuturo kung U-turn siya, U-turn slot ba siya, or dire-diretso. Kasi yung kalsada straight pa rin naman, pero pailalim yung U-turn. Pero at least lesson learned natin yan. At least may natutunan tayo ngayon. So nandito ako sa SM. So yun nga, bibili tayo ng pasalubong, baka mga t-shirt or any pasalubong na kaya nating madala from Cebu. So i-estimate ko rin yung oras, kung anong oras makakapunta dun sa Bogo, para at least mabilis-bilis din tayo bumili dito. So yun nga guys, putik na kalokohan talaga yan. 6.5 hours later. Yun, gabi na. So hello guys, bali yun nga, kanina galing tayong Cebu City, ngayon nandito na tayo sa Bogo Pier. So buti nakahabol pa ako dun sa pag-gabi ng ticket kasi alas 10 naman siya, pero ayaw kasi abutan ng gabi sa kalsada. Pero at least dito na tayo magtatambay hanggang mag alas 11. Maghintay na lang tayo ng toll time para pagsakay na tayo sa barko. Medyo pagod, talayo ng biyahe. Halos simula nung day 1, halos motor lang ng motor. Then so ito nga, marami akong natutunan sa rides na to, sa biyahe.
lalong lalo na yung mga kailangan isipin, kondisyon ng katawan, kondisyon ng motor. Pero once naman na ano tayo sa makapagdaong tayo sa Sorsogon, so wala, kampante naman ako na safe naman ako kasi yun na, nasa sariling lugar na. Pero yun dito nga, so medyo nakangapa pa, lalo na yung biyahe. Inabotan pa tayo ng dilim sa kalsada, mga around 6 madilim na sa Bogo. Kasi ang dinaanan natin, dito tayo sa Cebu City dumaan, kaya doon tayo lumabas. Na-experience ko lang din sa Cebu City is lalo na dun sa ano nila, sa mga prominent cities, grabe ang traffic. And then yun nga, hirap na din akong lalo di mo pwede magsingit, mahirap na magsingit. And then hindi pwede magpabilis kasi nga may mga traffic lights. So syempre respeto din sa lugar. And then yun nga, bumili tayo ng pasalubong na kumain din ng oras, pero at least umuwi tayo hindi luhaan kasi may mga pasalubong tayo na. Yun ang pinaka-importante. Tsaka yung importante din yung makasakay tayo dito. So as far as my experience naman, okay naman siya. So another achievement na naman tayo. Another bali mamaya tambay siguro ko dito sa port para may pagkain ako dito dun sa loob ng top box kasi kakain tayo. And then may mga bichira din ako pinili para habang nasa biyahe, halos 10 hours din kasi yung sakay sa barko papuntang Matnog, at least meron tayong chicha. So yun nga, medyo paos pa, pero sinasabi worth it yung biyahe, worth it yung takot, kaba, yung achievement, lakas lang loob lang yung baon, Google Maps, tapos yung abilidad natin bilang isang social worker. Tamang tanong dapat laging dala si Magda. So around 11 sasakay na kami doon, kakain ako, siguro baka dito na ako kumain, bumili din ako dito sa labas ng pagkain, sa 7-Eleven bumili ako pagkain. So yun nga, nag-update na rin ako sa family ko para at least hindi rin sila mabahala, at least nandito na ako. And then yung mga gamit natin, yung damage niya na nangyari sa motor, yung shocks, hindi ko muna iniisip kasi alam ko kayang-kaya naman din ma-survive kasi ako na lang naman. Pero naka-order naman din ako ng shocks para mapalitan na natin para sa sunod nating rides kasi may niluluto naman na sunod na rides. Unexpectedly nakapag Mayon 360, Cebu 360 tayo. Medyo tawag doon, medyo nakakapagod nga lang, and parang nakakapagod pagdating sa Cebu, grabing traffic, parang EDSA na. Pero yun nga, diretso pa rin, sumubrang expected time ko kasi dun sa kabilang side, kung nakaharap ka sa mapa, dun sa left side, halos 6 hours lang ang biyahe namin ng tatay ko, may kasama pa ni tatay ko. Ngayon naman, nung pagbalik ko naman na solo dito sa right side, halos 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nag-8 oras yung biyahe. Siguro yung 2 oras dun kinain ng traffic. So yun nga, nagpapalamig muna ako dito, naghihintay na lang, kain din ako, inom akong tubig, importante ang tubig, lalo na alauna kung biyahe ako, hindi ako na-stop over. Siguro stop over ko lang mga 7-Eleven, kain chocolate, inom tubig, tapos larga naman. So yun, naghihintay na lang ako mga around 11, 10, siguro baka mag-idlip muna ako mga 1 hour, siguro idlip muna ako, and then so yun nga guys, maraming salamat sa panonood. Natutuwa ko kasi na-record ko tong buong biyahe na siguro maganda yung kakalalabasan kasi yun nga, may bago tayong camera, and kung ano yung nakikita ng mata ko, sigurado naman na yun ang lalabas sa quality ng camera. So yun nga guys, shoutout sa inyong lahat, sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, and sa lahat ng mga nagbibigay ng advice, suggestion, criticism, noted na noted yan. And then so yun nga, naghihintay na lang ako mga around 11, 10, siguro baka mag-idlip muna ako mga 7-Eleven, kain chocolate, inom tubig, tapos larga naman. So yun, naghihintay na lang ako mga around 11, 10, siguro baka mag-idlip muna ako mga 7-Eleven, kain chocolate, inom tubig, tapos larga naman. So yun nga guys, maraming salamat sa panonood. Natutuwa ko kasi
So yun nga, siguro din ako magtatagal kasi nag-chat na rin yung girlfriend ko. Mag-update na rin ako sa kanya. And pagdating na baka bukas, sursugo na ako, and then diretso na ako uwi. So mag-rest na lang din ako. So yun nga guys, paalam ulit. Salamat. Ingat kayo lahat, ride safe.